Okay. Ito po yung title, no, parang series kasi to, no, continuation na Life is a Choice. Ko-connect ko lang etong nakaraang experience natin after storm or Typhoon Glenda. Life is a Choice with the subtitle, Be Thankful and Rejoice. So it's a choice. Di ba yung happiness, it's a choice. Kahit pa sabihin natin walang tubig, kahit pa sabihin natin walang kuryente, di ba? You can still be thankful sa Panginoon at pwede ka pa rin mag-rejoice because it's a choice. Ito ay isang pagpapasya na tayo yung makagagawa. Amen ba yun? Pwede tayong mag-complain. Di ba? Pwede mong sisihin ang Typhoon Glenda na gano'n ang ginawa niya sa Laguna. But on the other hand, pwede ka rin namang magpasalamat, pwede ka rin namang magalak sa ating Panginoon. So, our verse is Psalm 46, the whole chapter. Okay, Psalm 46. Ano yung sinasabi dyan? Verse 1, sabay-sabay po nating basahin. God is our refuge and strength, a tested help in times of trouble. And so we need not fear even if the world blows up and the mountains crumble into the sea. Let the oceans roar and foam. Let the mountains tremble. There is a river of joy flowing through the city of our God, the sacred home of the God above all gods. God Himself is living in that city, therefore it stands unmoved despite the turmoil everywhere. He will not delay His help. The nations rant and rave in anger, but when God speaks, the earth melts in submission and kingdoms totter into ruin. The commander of the armies of heaven is here among us. He, the God of Jacob, has come to rescue us. Come, see the glorious things that our God does, how He brings ruin upon the world and causes wars to end throughout the earth, breaking and burning every weapon. Stand silent, know that I am God. I will be honored by every nation in the world. The commander of the heavenly armies is here among us. He, the God of Jacob, has come to rescue us. Parang akmang-akma, no, dun sa pangyayari, no, hindi lang naman yung storm Glenda, yung ang kinakaharap na krisis ng ating bansa, nandun pa rin yung rift-off, no, between the executive and the judiciary system of our government. No, yung pagkakagulo dun sa yung DAF ni Pinoy, at sinasabi ng Supreme Court that's unconstitutional dahil wala daw yun sa batas. Pero siyempre pipilit ng presidente dahil ako presidente, hindi, nasa konstitusyon yan, no? Tapos ngayon eto pa, sasabay pa yung storm Glenda. No, so parang masyadong, alam niyo, parang masyadong bugbog ang ating bansa, no, dun sa mga crisis na ating kinakaharap, political, di ba, yung socio-economic, tapos eto pa yung mga natural calamities na dumarating sa ating pangilan si Glenda? Pangilan pa lang? Pang-7. Ilan yan? Diba? So may mga parang nagsisimula pa lang, ano? So even that, mga kapatid, we can still parang trust sa Panginoon na siya yung ating refuge, no? In times of crisis, in times of difficulties ng ating buhay, ang Panginoon, siya yung ating refuge. Okay, so bago pa tayo tumuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po. And once again, Lord God, salamat po sa opportunity na pag-usapan, pag-aralan ang inyong
salita. Your word brings sustenance, Lord God, sa aming mga spirito. Lord, ito po ay nagbibigay sa amin ng lakas, ng panibagong kalakasan sa aming pananampalataya. Lord, yung mga nararanasan po namin sa aming paligid, it brings depression, it brings anxiety, it brings stress. Pero salamat po na in you we can find peace, Lord God. We can find strength, Lord God. We can find encouragement, Lord God, sa inyong presence, Lord, at maging sa inyong salita. Yun po ang gawin po ninyo sa amin sa umagang ito. Sama-sama po ninyo kaming palakasin, sama-sama po ninyo kaming papagtibayin sa inyong salita. At sa pamagitan ng aming pagpupulong, sa pamagitan ng aming pananalangin sa isa't isa, sa pamagitan ng aming pagpapaalalahanan, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po that you will bring encouragement, you will bring strength, Lord God, inspiration, O God, sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ano po yung sabi ng verse 1? Let's just go back dun sa verse 1. Sabi niya, God is our refuge. Ano yung refuge? Tanggulan, kublihan, di ba? And strength, sabi niya, attested help in times of trouble. Help means yung aid or assistance. Nung Tuesday na nanonood ako ng news, kasi dati, di ba, signal number 1 lang tayo. Tama, di ba? Yun yung unang storm signal na ibinigay ng Pag-asa. And then, after that, yung signal number 1, nung Monday yata, naging signal number 2 na. And then, pagdating ng Tuesday night, yung news, di ba, signal number 3 na tayo. Parang anticipation nila dun sa Typhoon Glenda, it's like the Typhoon Milenyo. Di ba, yung nakaraang dumapo rin dito sa tama ba ako? Milenyo. At dumapo dito sa Laguna at halos isang linggo. No, isang linggo rin na blackout. Walang kuryente. Siyempre, pag walang kuryente, wala ring tubig. No, so ang nirelease na typhoon signal ng Pag-asa, signal number 3 na ang Laguna. So it's like Milenyo. So sabi ko, alam mo ninyo, di ba, dun sa bahay namin, sa may likuran, yung parang pinaka-perimeter fence ng bahay namin, mga malalaking puno na yun eh. Malalaking puno. Puno ng, yung isa nga, puno ng nara eh. Tapos talagang as in, mga malalaking puno. Tapos yung isang sanga pa, nakaganon dun sa mismong bubong ng bahay namin. Sabi ko, medyo kinabahan ako. Signal number 3. Sabi ko, pag ito bumagsak, ang bagsak nito sa bubong ng bahay namin. At sa laki ng punong to, sa laki ng sangang to, sigurado wasak yung parang pinakakusina at saka area ng kwarto namin. So, sabi ng news, signal number 3, punta na ako dun sa likod. Sabi ko, Lord, Lord, padala ka ng mga anghel. Paantabayanan mo, pahawakan mo itong mga punong to. At kung babagsak man sila, Lord, itulak nyo papunta dun sa kabila. Yung kabila naman kasi, kalsada na yun eh. Kasi nga, perimeter fence, tapos kalsada yun eh. Kalsada, tapos in between kasi ng yung sa amin, in between 10, kalsada, tapos 9, St. Joseph 9. So, nung eto na, kalakasan na ng hangin, ang lakas na ng hangin, nagpipray ako, Lord, yung panalangin ko. Eto na nga, no, after nung humina, nung labasan na labasan ng bahay, etong sa kabila, etong isang puno dito sa may tapat ng kapitbahay ko, bumagsak. Pero pag ganon, hindi dito, hindi sa bahay niya. Tapos eto rin, isang puno, sa kapitbahay ko rin, bagsak din yung sanga, papunta rin doon.
Sabi ko, Lord, thank you. Yung sa akin, hindi bumagsak kahit doon, hindi bumagsak. Talagang inalalayan. Pero sabi ko, papaputol ko na to para susunod din ako. Hindi na ako kinakaba-kabahan. Pero I remember, kaya nga sabi ko, Lord, salamat na doon sa mga ganong pagkakaton, we can pray, di ba? I remember yung sinabi ng Psalm 91, He will give His angels charge over you to keep you in all your ways. And sabi dun sa isang part ng Psalm, the angels of the Lord encamps, pinapalibutan, those who trust Him. So for me, that is an answered prayer, no? Isang tugon sa isang panalangin. Naniniwala ko na hindi yun isang parang aksidente na pangyayari, kundi yun ay tugon ng panalangin sa aking dasal. So God is our refuge and strength. Sabi niya, a tested help in times of trouble. Tapos yung verse 2 at saka verse 3, ang binabanggit na dyan yung mga natural calamities. Diba? Natural calamities, yung earthquake, typhoon, diba? Tidal wave, storms, etc. etc. Sabi niya doon sa verse 2, dumating man daw yung mga bagay niyan, we need not fear. Sabi niya, hindi tayo kinakailangang matakot, even if the world blows up and the mountains crumble into the sea. No, so, that's verse 2 and verse 3. And then, verse 4 and 5, mga kapatid, na-outline ko lang sa inyo. Verse 4 and 5, it speaks naman dun sa promise of protection and provision ng God para sa atin. No? The promise of protection and provision of God for His people. Sabi niya, God Himself, verse 5, is living in that city, or the city of God, therefore it stands unmoved despite the turmoil. Yung turmoil kasi, yan yung, anong tawag dito? Yung kaguluhan. Yung mga kaguluhan na nangyayari sa ating paligid. He will not delay His help. Ibig sabihin, God is always on time. Amen? God is always on time. And then, verse 6 to 9, ini-state naman yan kung ano yung gagawin ng Diyos no, dun sa mga nations at war. And then, verse 10, napaka-importante nito, verse 10, sabi niya, stand silent, know that I am God. Yung sinasabi natin, be still and know that I am God. In other words, parang just relax. Sit back, relax. Ang sinasabi niya, I am in control. Amen? Gusto ba natin yon? Be still, sabi niya, and know that I am God. Sabi niya, I will be honored by every nation in the world. The commander of the heavenly armies is here among us. He, the God of Jacob, has come to rescue us. So this is the reason, mga kapatid, kung bakit sa lahat ng mga pangyayari, sa lahat ng mga sitwasyon, we can always thank God and pwede tayong mag-rejoice. Kasi He is our refuge, He is our strength, He is our help in times of trouble. Meron lang tayong siguro 3 bagay lang na gusto kong i-share sa inyo that we need to do so that we can always be thankful and always rejoicing. No? 3 bagay lang. 3 things na dapat mayroon tayo. No? Ano-ano tong 3 bagay na ito na dapat meron tayo so that we can always parang be joyful and always rejoicing. Number 1 is yung dapat meron tayong readiness, preparedness. Kasi kapag hindi ka prepared, di ba, parang, anong tawag dito? You're always one step ahead. Di ba? So, eto, nagbigay na ng storm warning, ng signal, no, ang Pag-asa. Di ba? Pero parang pinagkibit-balikat mo. Di ba? Pinagwalang bahala mo. So after nun, ang mangyayari, you would always parang suffer the consequences of not being ready. So dito po sa buhay natin, mga kapatid, kasi tandaan natin,
Tandaan natin, we are sojourners in this earth. Hindi tayo permanente rito. Okay? Amen ba yan? Hindi tayo permanente, hindi tayo mamamalagi dito. Manlalakbay lang tayo. So bilang mga manlalakbay, dito sa lupa, kinakailangan lagi tayong ready. No? Dapat meron tayong readiness, meron tayong preparedness dun sa bawat sitwasyon. In every or any situation, ready ka, prepared ka. Okay? Kaya ako sa bahay, mga kapatid, meron akong 3 malalaking lalagyan ng tubig. Hindi man bagyo. Diba? Kasi pag sa subdivision, minsan kapag nasira yung tangke at wala kang nakaprepare na tubig, patay ka. Mga 3 araw kang hindi maliligo. Kung gusto mo naman, punta ka sa mga kapatiran, doon ka na lang makiligo. Paano kung wala kang kakilala? Diba? Ang kakilala mo lang yung mga nandun sa loob ng subdivision. Diyari ka na. Diba? So I always, kahit pa sabihin mong sagana sa tubig, I make it sure na laging puno yung mga yon. Kaya nga after ng bagyo, kahapon lang ako nagigib eh. Nagigib lang ako ng 4 na, no? 4 na ang tag dito, yung lalagyan ng mineral water. No? Pero meron pa rin akong Tapos, nakita kami nila Sister Vicky at saka ni Brother Lito dito. Magigib sila. Pakidaway na rin ako para kahit hanggang mga Martes walang tubig, pwede pa rin. Andun pa rin. Tapos, hinatid pa nila kagabi. No? Hinatid nila sa bahay kagabi. Maling bahay nga lang yung napuntahan. Pero nakuha ko pa rin. Nakarating pa rin sa akin. No? Okay, so, merong readiness, merong preparedness. In any given situation, dapat lagi tayong handa. Because that's life. Amen? Pinaghahandaan natin yan. Ang mga magulang, pinaghahanda ng future ng kanilang mga anak by sending them to school. Diba? Yung iba, kumukuha pa ng mga plans. Anong tawag dito? Yung mga educational plan. Diba? Yung iba naman, pinaghahandaan nila yung kanilang kamatayan. Kumukuha ng St. Peter. Kuha kayo kay Brother Alex sa St. Peter yan. St. Peter. Diba? O kaya, kumukuha na ng memorial plan. Diba? So, pinaghahandaan niya. Okay? Sa lahat ng mga pangyayari sa buhay, so, dapat hindi tayo parang nabibigla. Kasi anticipated na natin yung buhay dito sa mundong ibabaw. Okay? Anticipated natin, mga kapatid, na darating din yung mga difficulties, yung mga testing sa ating buhay. Hindi laging blessing. Hindi laging bed of roses ang buhay. Tama? So in every or any situation, dapat prepared ka. Ready ka. In trials, in sufferings, in prosperity, in death, and most importantly, mga kapatid, in eternity. Handa ka. You are prepared. Okay? Kaya nga natin ginagawa to, kaya tayo nagtitipon-tipon, nananalangin, di ba? Pinaghahandaan natin yung eternidad. Amos chapter 4 verse 12, ano yung sabi? Therefore, this I will do to you, and because I will do this to you, sabi ng Lord, prepare. Ano sabi niya? Prepare. Di ba? Prepare to meet thy God. Kahit yung pagharap natin sa ating Panginoon, dapat pinaghahandaan natin yan. Okay? Kapag merong nagpunta ka sa isang lamay, di ba, tumingin ka dun sa salamin nung taol, makikita mo yung mukha, di ba, nung namatay. Minsan, tignan mo na rin, isipin mo na rin, na isang araw, di ba, ikaw naman yung nandun at tinitignan naman ng iba. That's life. Preparedness yun. Amen po? Napaka-spooky naman nung preparedness, di ba? Handa tayo.
Kaya nga, hindi lang dyan, di ba, babalik ko, trials, sufferings, prosperity, death, eternity. Anumang sitwasyon, anumang pangyayari ng ating buhay. Ngayon, dumaan na si Glenda, tapos na. May kuryente na tayo. Mamaya, pag uwi ko, may tubig na. Practice lang yun. Nagpa-practice na. Di ba? So, after nyan, panibago na naman eh. Di ba? May darating na namang bagyo. Di ba? Hindi natin alam kung this year, next year. Di ba? Hindi natin alam kung kailan gagalaw yung Marikina fault line. Ang sabi nila parang the Big Bang. Di ba? Na kapag gumalaw daw yun at nagkaroon ng mga 7 to 8 point magnitude dun sa Richter scale, abay, ma-isolate ang Metro Manila. Grabe ang ano. So, we just thinking in advance. So, parang lagi tayong naka-prepare. Lagi tayong nakahanda. Hindi naman tayo takot mamatay. Amen? Amen ba yun? Hindi naman tayo takot mamatay. Kung ganun ang mangyari, di ba, kuhanin na tayo ni Lord, praise God. Because we are, ready. Handa tayo. Diba? Handa tayo. Alam naman natin kung saan tayo pupunta eh. Diba? Hindi sa Amerika, hindi sa Russia, hindi sa Paris, France. Diretso tayo in the presence of God. So readiness, preparedness. At kapag alam mong prepared ka, di ba lagi kang makakapagpasalamat sa Panginoon. Lord, thank you. You can always rejoice. Kasi, alam mo, yung God part, ginawa na ng Diyos eh. Yung responsibility ng Panginoon, ginawa na niya eh. So, you are also doing your part. Okay? You do parang ganito lang yan eh. You do what you can do, and what you cannot do, you leave it to God. Tama? Ulitin ko. You do, di ba, ginagawa natin, kung ano yung magagawa natin, kaya natin gawin, at yung hindi natin kayang gawin, ipinagpapasa Diyos natin. Pwede naman ako, hindi naman pwedeng sabihin na, Lord, after ng bagyo wala akong tubig. Lord, pwede bang paulanin mo ng sasahod ako? Pwede yun, kaya lang, di ba? Pwede naman akong magagawa kong, malakas pa naman ako eh. Kaya ko pang bumuhat ng 2 container eh. Pwede ako kaya kong gawin yon. So yung kaya kong gawin, dapat hindi ko na, Lord, ikaw na rin ang gumawa nito. Ipagigib mo ko ng tubig. Sobra na yun. Di ba? Baka batukan na ako ng Lord. Masyadong Di ba? So, yung pwede natin gawin, gawin natin. At yung alam natin na hindi natin kayang gawin, yun ang i-entrust natin sa Lord. Okay? Lord, hindi ko kayang hawakan tong punong to. Di ba? Pag ito bumagsak, UP ako. Di ba? So, ang gagawin ko? Lord, i-entrust ko yan sa'yo. Amen ba yun? Malinaw po yun? So, merong readiness and preparedness in our part. Lalong-lalo na, mga kapatid, kapag ang pinag-usapan na ay yung ating kaluluwa. Yung kondisyon, yung sitwasyon ng ating kaluluwa, hindi natin yan pinagwawalang bahala at hindi natin yan parang pwedeng ipagkatiwala lang sa iba. Sabi, Alex pagdating ng rapture ikaw na bahala sa akin. Kailangan yung pantalon mo, merong sinturera para hahawak na lang ako dyan sa sinturera mo. Hindi pwede. So prepared ka. Dapat ready ka. Amen? Okay, so number 2, mga kapatid. So prepare to meet thy God. Pangalawa, dapat meron ding flexibility in our part. Okay, flexibility means yung ability to adjust in any given situation. That's flexibility. Okay? Hindi kayong parang, parang, eto lang ako. Okay? Hanggang dito lang ako. Ito lang ako. Okay? Dapat flexible ka. No? Meron kang ability to adjust in any given situation. At ganyan si Apostle Paul. No? Kung titignan natin yung Philippians, chapter 4, verse 12 and 13, basahin ko muna sa NLT translation. Sabi niya,
I know how to live. Anong sabi niya? I know how to live on almost nothing or with everything. Parang, kaya wala, pwede ako. Kaya meron, pwede rin ako. Di ba? Pag wala, praise the Lord. Pag wala, sometimes hallelujah. Pag meron, sometimes praise the Lord. Sometimes hallelujah. Sometimes praise the Lord. Sometimes nothing. Okay? I know how to live on almost nothing or with everything. Sabi niya, I have, learned the secret of living. Sabi niya, in, every situation. In other words, flexible siya, marunong siya mag-adjust. Okay? Marunong din siya makitungo doon sa bawat tao. Flexible nga siya. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty stomach. Kumukulo ang tiyan, isan kanda burp naman ang kanda busog ang tiyan, sasabog na sa sobrang busog, full stomach yon. Verse 13, sabi niya, For I can do everything through Christ who gives me strength. Maganda rin yung translation ng The Message. Tingnan natin yung The Message. Yung sabi niya, I'm just as happy with little as with much. Pareho lang, sabi niya. I'm just as happy with little as with much. Okay? With much as with little. I found the recipe for being happy whether full or hungry. Tayo, natutunan na ba natin yung recipe ng pagiging happy whether full or hungry? Hands full, sabi niya, or hands empty. Whatever I have, wherever I am, I can make it through anything in the one who makes me who I am. Ganda, di ba? The Message. Kaya maganda yung meron kang iba't ibang translation ng Bible. You can compare. Diba? At makakakuha ka ng mas anong tawag dito? Paraphrase na version. Okay? So that's being flexible, mga kapatid. Pwede kang maligo ng only water with matching shower. Papasalamat ka doon. Naliligo ka pa, di ba? Lahat ng singit, pwede mong talagang halos isang oras. Only di ba? Kung ano yung saya mo, nang naliligo ka ng only na water, yun din ang saya mo, nang pinampapaligo mo, 5 tabo ng tubig. Unang tabo, buhos. Hanggang baba na yun. Shampoo. Tapos, sabon. Unang tabo. Okay? Pangalawang tabo. Banlaw. Pangatlong tabo. Sa pangbanlaw. Tatlo na. Meron ka pang natitirang 2, di ba? So, anong gagawin mo dun sa 2? Pwede, di ba? Pwede 5. Pwede, yung pang-5 nga, pwede mong ipang-toothbrush na rin eh. Tapos gusto mo, yung 5 tabong yon, sahuran mo na rin ang batya. Para pagkatapos mong naligo, pwede ka pang mag-CR. Tapos yun ang pambuhos mo. Diba? So, flexible ka. Amen? Merong flexibility. Kasi ano nga tayo mga manlalakbay tayo dito sa lupa Diba? So kung nandun ka lang, sanay ka lang dun sa parang pulos ginhawa, diba? At eto na, biglang magkaroon ng, hindi nga natin alam ang pwedeng mangyari. Nagkaroon ng mga calamities. Diba? So, kailangan medyo marunong tayong mag-adjust. So, prepared ka, flexible ka,
And then, lastly, most importantly mga kapatid, meron tayong sense of urgency. Urgency. No? Urgency kasi we are on mission with God. No? Sabi ng Bible, sa Philippians chapter 3 verse 10, 3:20, Philippians chapter 3 verse 20, but we are, ano daw? But we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. Talagang pansamantala lang eh. Consider yourself bilang isang manlalakbay. Pag manlalakbay ka, nothing permanent. Hindi permanente yung tirahan mo. Hindi permanente yung mga material na bagay na meron ka. No? Kaya nga merong nagsabi, sabi niya, nothing is permanent in this world except change. Diba? Yung pagbabago. Okay? So, kaya nga, meron tayong sense of urgency na tayo ay mga sojourners, mga journeyers dito sa lupa. At habang nagjo-journey tayo, nandun yung mission natin with God, save as many as you can. Give warning. Diba? Kung paano nagbibigay ng warning ang pag-asa of an impending, anong tawag dito, storm or typhoon. Dapat nagbibigay din tayo ng warning. Nagbibigay tayo ng signal dun sa mga tao na meron pang life, meron pang buhay pagkatapos ng buhay dito sa lupa. No? Ang ating citizenship, sabi ng salita ng Diyos, ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Yan ang ating permanente at palagiang tahanan. Amen po? So with all those truths, mga kapatid, na alam natin yung mga katotohanan yan, we can always give thanks to the Lord and we can always rejoice. Pasalamat, nagagalak sa Panginoon, ano man yung sitwasyon, ano man yung mga pangyayari dun sa ating paligid. So, conclusion natin, yan, magkape na tayo. Kape-kape na lang tayo. Let us rejoice na tayo ay magalak dahil tayo ay nasa Panginoon. Amen pa ba yan, mga kapatid? Panalangin naman po natin ngayon yung ating mga kapatid na hindi po natin kasama sa umagang ito. Panalangin po natin yung mga may sakit, mga may karamdaman na sila ay hipuin ng ating Panginoon. Yung mga mayroong pangangailangan, i-provide ng Lord na yung kanilang mga pangangailangan. Lord, we are also praying, Lord, for our brothers and sisters na wala po rito sa, hindi po namin kasama sa umagang ito. Maybe they have some need, Lord, sa kanilang mga buhay, sa mga kaorasang ito. Yung iba po ay nangangailangan ng kagalingan. We are praying, Lord God, that you will stretch your hands, Lord God. I-touch po ninyo sila. Release the healing power that comes from you, God. Dinideclare po namin yung promise po ninyo that you are our Jehovah Rapha, the Lord, our physician, the Lord, our doctor. Lord, salamat po for stretching your arms, Lord God, and giving the healing, Lord God, giving the health to them, Lord God. At salamat po na inyong winawasak yung espiritu ng sakit at karamdaman sa kanilang mga buhay. So dinideclare po namin yung healing and health na nagmumula sa inyo. We know, Lord God, that you are not limited by distance, space, nor time, Lord. Alam po namin na kayo po ay always present, Lord God, the omniscient, the omnipotent God, Lord, na all-powerful, all-knowing, all-everywhere God. Kaya naniniwala po kami, Panginoon, na through this request of ours, through this prayer of ours, Lord God, ay nire-reach po ninyo, Panginoon, ang mga kapatid na ito. Salamat po for providing their needs, Lord, and we are continually praying for protection, for safety, Lord God, for preservation, Lord, para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po na alam namin na kayo po ang Diyos na tumutugon ng lahat ng aming
panalangin. We can always say that, Lord God, nothing is impossible to you. Thou hast made the heavens, the earth, by your great power, Lord God. And nothing really is impossible to you, Lord God. Kaya salamat po for answering our prayers. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Palakpakan po natin, Panginoon.